Bakit biglang sumasakit ang puso? Al, ayos ka lang ba? Cochlear implant. Di nakakarinig. Matatanda na nanakit ng bata. Bingi pang batang yan ang nambuli sa anak ko. Buti nga di ko sinaktan. Kuripot, ninakaw Rubik's Cube ko. Karapat dapat ka maturuan. Sino talaga ang nagnakaw? Mag-isip muna bago magsalita. Naka-record ang CJ. Heto laruan mo, barat. Rubik's Cube ko, regalo sa akin ni mama. Umalis ka na, pesteng bata. Nanggugulo ka dito? Naghahanap ka ng kamatayan. Lakas ng loob mong hampasin ako. Mr. Lu, ayos ka lang ba? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ginamitan ng ganitong. Lakas sa bata, karapat dapat ka nito. Pagsisihan mo ang paghadlang sa akin. Tingnan mong mabuti. Asawa ako ng Vice Deep. Mr. Lu, baka asawa nga siya. Ni Din Zhang. Maging matino ka. Mag-sorry ka at bayaran mo na. Baka pagbigyan pa kitang. Hindi parusahan. Kung hindi, sisiguraduhin ko, mawawalan kayo ng trabaho. Ipakita mo ang binging batang to, na lumuhad at humingi ng tawad, magmano ng 10 beses. Sige, mabait na bata. Kunin mo siya rito. Hindi mo magamot. Sakit ng sarili mong pamilya. Nagmamalinis ka pang diyan? Magpanggap ka pa. Tingnan natin kung sino, may tatawag mong saklolo, o mamamatay kang duwag. Mahal, nandito ka na. Ginago kami nito, tanga at sinaktan pa ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Tanggang bata lang to. Uuwi ko na siyang pagtuturuan ng leksyon. Sino ang dapat humingi ng tawad? Oo, tama ka. Munting dalaga. Nagpapakumbaba kami. Lumuhad at humingi ng tawad. Patawarin niyo ako. Mag-sorry ka ngayon din. Umalis kayo dito. Sexy. Tapos na ang lahat. Doktor, nasaan ang anak ko? Dinadala siya ni Professor Lu sa kanyang opisina. Nasa opisina siya ngayon. Professor Lu. Lu Huichen, may nalalaman kaya siya? Halika rito, tulungan kitang isuot ito. Ayos ba? Kumusta ang tunog? Malinaw na ba ang pandinig mo? Oo, salamat. Gwapong tito. Bakit ikaw ay nag-iisa roon kanina? Nagbayad ng bill si mama, at pinaghintay ako rito. Kamukhang kamukha ni Song Yuan ang batang ito. Grabe ang pagkakapareho, napakagandang bata, pero kahawig ng masamang babae. Code Blue, maraming pasyenteng may trauma ang paparati. Lahat ng siruhano pumunta sa ER agad. Emergency consultation sa resuscitation room. Magpakabait ka rito. Kailangan kong magligtas ng buhay. Sige na, Sige na, gwapong tito. mabait na bata. Mama, Siksik, huwag kang sasama sa estranghero. kinuhan ako ng Rubik's Cube ng masamang bata, at sinira ang cochlear implant ko. Nasaktan ka ba kahit saan? Tinulungan ako ng mabait na doktor. Kilala kaya niya siksik? Yung gwapong doktor, mas pogi pa kay Tito Wow. CJ, alis na tayo. Naghihintay si Lolo Doktor. Nanay, sa palagay mo ba'y makikita ko, ang gwapong tiyuhin ulit? Gusto pa ba talagang makita ni Siksi siya?
Mabait ang gwapong tiyuhin. Kapag niyayakap niya ako, para akong may tatay. Ito ba ang tinatawag na dugtong ng Song Yuan. Nang bumalik si Wai Chen, nagmadali siyang pumunta sa Jiang City, dahil talaga ito sayo. Pumunta siya sa Jiang City para sa akin. Malinaw namang kinuha mo ang pera ko, bakit kumakapit ka pa rin sa kanya? Huwag mong saktan si Mom. Anak, hintay ka muna dito sandali. Madali lang si Mommy. Puta, sumalungat ka sa usapan, nang ahas kang paluin ako. Ikaw ang sumira sa pangako. Noon, ang nanay ko, matagumpay ang operasyon. Bakit bigla na lang siya namatay? Anong ginawa mo? Hindi ako doktor. Paano ko malalaman? Sana hindi ikaw ang may kagagawan. At hindi kita palalampasin. Ngayon, dalhin mo yang lalaking silo at umalis ka. Lumabas kayo sa Jiang City. Pumunta kayo sa ibang bansa at huwag nang bumalik pa. Wai Chen. Wai Chen. Siya ang tatay ni Xixi. Pero dahil din sa pagsasama namin noon, nawala ang nanay ko. Pinag-uusapan niyo ba ako? Song Yuan, ano ang tinatago mo? Wai Chen. Naipit ang bukong ko, ang sakit na masyado. Arf, nasaan yung bata sa opisina ko? Sinundo na ng nanay niya. Anong bata, Wai Chen? Gusto mo ba talagang magkaanak? Pakasal na tayo ngayon din. Magkaanak tayo. Umalis ka na. Nakahang ka pa ba? Kay Song Yuan. Yung putang, matagal na siyang hindi umiibig sa'yo. Tumahimik ka. Paano mo nakilala si Song Yuan? Wai Chen, ako, nagmamahal lang sa'yo. Ako ang fiancé mo. Kausapin mo kung sino pumayat. Iwanan mo akong mag-isa. Wai Chen. Wai Chen. Mapapansin mo lang ba ako kung mamatay si Song Yuan? Hoy. Alamin mo kung saan yung batang kasama ni Song Yuan nanggaling. Magpadane test. Kay Lu Wai Chen. Maganda ang test ni Zixi bago operasyon. Operasyon mamayang hapon. Salamat. Handa na ang adoption papers. Ipinadala na sa ampunan. Malapit na. Magiging pamilya tayo. Biro ba ito o totoo? Ma, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, ang pamilya wo, masisira ang pangalan. May chismis na baog ka, kaya ka nagampon. MS, Song. Sabihin mo, yung batang yan, yun ni H.E. Inay, ang batang iyon, talagang anak ko at ni Yuan Yuan, ang minamahal mong apo. Kalihim Song, sa loob ng 3 taon, tinulungan mo si Wochi sa mga labas na usapin. Alam ko naman, marunong kang tao. Bini-bini, hindi ko kayang magsinungaling. Wala kaming kinalaman kay Ginoong Ho. HM. Ayokong pilitin ka. Kung si H.E. man, ay magkaanak, o magkaanak sa labas. Makakasira sa kumpanya. Inaasahan kong, lilinawin mo ito sa publiko. Ina, anak ko si Zixi, ako ang ama niya. Wala akong pakialam kung ano man ang sabi-sabi, pero hindi ko tatanggapin na masira ang kumpanya. Inay, mahal ko si Yuan Yuan. Handang-handa ko. Ginoong Ho. Sobra na ang tulong. Aayusin ko agad ito. H.E., kumalma ka. Pag-iwan sa kumpanya. Dahil sa babaeng hindi mo naman mahal. Xiao Song. May dinalang iba kay Zixi. Pumunta ka rito agad.
Putang inang bata, kamukhang kamukha ni Lu Weichen. Binibining Kiyaw, kumpirmado sa DNA test na si Ginoong Lo, ang tunay na ama. Direktor Chen, ako na ang mag-aalaga sa batang ito. Binibining Kiyaw. Laban ito sa mga patakaran, ang buong ampunan ay pag-aari ng aking nobyo, ikaw pa ang magsasabi ng patakaran. Paumanhin, nakatakda ito ni Jilu. Kailangan ng bawat bata, ang lagda niya, para sa pag-ampon. Ginagamit mo si Wei Chen laban sa akin. Maliwanagan tayo. Gusto kong makita ngayon, sinong may lakas ng loob humadlang. Bitawan mo ako, mangkukulam, binibining Kiyaw. Hindi nyo ito magagawa, tumabi ka. Halika. Ano ang nangyayari dito? Tito Doktor. Ikaw pala, munting bata. Ayos ka lang ba? Salamat po, Doktor. Iniligtas mo na naman ako. Sana ikaw na lang ang tatay ko. Hindi alam ni Wei Chen na anak niya siya. Hindi pinapayagan ni Song Yuan na magkita bilang mag-ama. Ginawa niya ito lahat para sa iyo, Wei Chen. Nang makita kitang naghahanap sa ospital para sa kanya, akala ko mahal mo siya. Pinaghirapan ko, sundan ang yapak niya. Balak ko siyang ampunin bilang regalo sa iyo. Tama na. Sino ang nangailangan ng pakikialam mo? Tawagin ang seguridad, itapon siya. Opo, sir. Wei Chen, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Wei Chen, Huaichen. Ang galing mo, Tito. Wala ka bang ina? Bakit nandito ka na naman? Hindi pa tapos ang proseso ng pag-ampon kay Mama. Hindi pa ito pinal na desisyon. Ang pinag-uusapan mo ba ay, yung ina mula sa ampunan? Gutom na ako. Ihatid ka ni Tito sa masarap na pagkain. Ano sa palagay mo? Sige. Lu Weichen. Anong lakas ng loob mong pumunta dito? Papatayin kita. Ano na namang problema mo? Walang hiya ka. Nagtago ka pa para magkaanak kay Wei Chen. Kasuklam-suklam ka. Ayaw niyang malaman ni Wei Chen tungkol sa bata. Lu Weichen. Pwede mong itago ang katotohanan ngayon, pero hindi habang panahon. Isang tawag lang mula sa akin. Malalaman na ni Wei Chen ang lahat. Eh di tawagan mo na siya. Lu Weichen, hindi alam na anak niya si Zixi, pero grabe na ang pagmamahal niya rito. Kung malaman niya ang totoo, sa tingin mo ba, kakayanin mong makipagkumpetensya? O balak mo bang magpakasal sa pamilya Lu? Sa mahabang panahon, hindi naman naging Lu si Miss Kiao. Hindi ako nagpakasal sa pamilya Lu dahil si Wei Chen ay ayaw pa magpakaseryoso. Song Yuan, magkaiba tayo, gusto mo'y tunay na pag-ibig. Sa akin negosyo lang ang relasyon sa mga... Wala akong pakialam kung ilang babae ang malandi ni Wei Chen. Sa totoo lang, ako na mismo mag-aalaga ng anak niya sa iba. Gaano man kagulo ang mga pribadong buhay niyo, ay wala akong pakialam, pero hindi ko palalampasin ang pagbati ko sa anak ko. Wala akong interes sa mga hampas lupa. 6 na taon nakalipas, nag-alok ka ng kasunduan. Ngayon, ako naman. Gusto mo bang makipagkasundo sa akin? Bigyan mo ako ng 10 milyon. At ako at ang anak ko, Ay maglalahong parang bula. 10 milyon. bakit hindi mo na lang ako nakawi? Bakit magnakaw kung maaari namang humingi? Napansin mo rin, gaano kamahal ni Lu Weichen ang anak ko. Kung malaman niyang, siksiksi pala ang anak niya, gaano kalaki sa yaman ng pamilya, ang mapupunta sa atin. Walang nakapangahas manakot sa akin ng ganito. Hindi mo pa lang ako nakikilala noon. Sige, papayag ako. Pero, isumpa mo sa buhay ng anak at umalis ka ngayon din. Akala mo ba, pareho pa rin ako ng taong nakilala? Kung ayaw mo, sasabihin ko, sa pamilya ni Lu Weichen ngayon din. Kasando. Ito na ang paglilipat. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng operasyon ng anak ko, maglalaho na kami ng tuluyan. John, nagsisimula pa lang ang laban natin.
Mabuti pa'y magdasal kang hindi ko malaman ang koneksyon mo sa pagkamatay ng nanay ko. Anong lobo ang gusto mo, anak? Yung hari ng unggoy. Di ba't lahat ng babae gusto ni Snow White? Laging sumisipot ang hari ng unggoy sa mga oras na kailangan ko ng tulong, sakay sa makulay na ulap para iligtas ako. Mabait na bata. Kamusta? Kukunin ko lahat ng lobong hari ng unggoy. Maaaring magaling kang ama, pero hindi tayo pwede. Sa akin magpakailanman siksiksi. Tara na. Ang ibig mong sabihin, hindi alam ni Jilu na si Zixi ang bata na iyong inaampon. Ano ang nangyayari dito? Direktor, nakauwi na kami. Maiintindihan mo rin mamaya, huwag mong sasabihin kaninuman. Direktor, masaya ba? Lahat ng araw kasama ni Tito Lo ay masaya. Director Kian, nais kong tingnan ang mga dokumento sa pag-ampon kay Song Suya. Song Suyan. Inay. Kapag may umalis na bata, binibigyan sila ng bagong pangalan. Makukuha ko rin ba? Siyempre, pangalanan ka naming Suyan. Song Suyan, ang ibig sabihin ay kapayapaang walang katapusan. Anong problema? Hindi. Hindi naman. Ang mag-asawang, hindi karapat-dapat mag-ampon. Pinag-iisipan namin. Ang pag-ampon kay Suyan. Kailangan ng aking pahintulot. Kung walang angkop na pamilyang mahahanap, isasama ko siya sa amin. Tito Lu, malaki ba ang pamilya mo? Maraming tao na makakasama mong maglaro. Pupunta ka ba? Handa ka bang sumama? Gusto ko si Uncle. Maraming tao sa bahay ni Uncle. Hindi katulad ni Mama. Ako lang ang kay Mama. Nais kong manatili kay Mama. Pangako ni Uncle sa'yo, kapag nagawa ng mama mo ang mga kailangan, makakasama ka na niya, okay? Aalis na si Uncle. Kaya, ang tunay na ama ni Zixi ay si President Lu. Pakihiling ang lihim na ito. Ito, bilang tunay na ama ng bata, karapatan niyang malaman ang pag-iral ng bata. Bukod pa rito, labis na mahal ni President Lu si Zixi. Director, ang bagay na ito, hindi basta-basta, may papaliwanag ng madalian. Labis ang pagmamahal mo kay Zix, ngunit ilang taon mo siyang inampon. Tiyak na may matinding dahilan ka. Pansamantalang ipagpapaliban ko ang mga papeles ng pag-ampon kay President Lu. Ngunit, matalino si President Lu, hindi ito maaaring ipagpaliban ng matagal. Huwag kang mag-alala, Director. Ilalayo ko na siksiksi. Profesor, ang batang inyong iniligtas noon ay nandito ngayon para sa operasyon sa pandinig. Saang operating room? Number 1. Nakuha ko. Mukhang si Profesor Lu ay tunay na nagmamalasakit sa batang iyon. Bakit pa sa tingin mo, ako'y nagsalita tungkol dito, at sa palagay ko, ang batang iyon ay mukhang kagaya ni Profesor Lu. Talaga, kaya pala agad kong naibigan sa unang pagkikita. Maasahan mo. Inayos ko na ang pinakamahusay na ospital at team para kay Zixi. Magiging maayos si Zixi. Salamat, Huwag mo lang ako sisihin. Ginoong Hu, sapat na ang tulong ninyo sa akin. Pagkatapos ng operasyon ni Zixi, ipapaliwanag ko sa publiko na hindi siya kamag-anak mo. Bakit ka nandito? Hindi niya tayo narinig, di ba?
Ang aming anak, nasa operasyon. Bilang magulang, dapat ba tayong narito? Hindi na ako nagkakamali. Mag-ina talaga sila. Sinasabi mong si Song Suyan sa ampunan ay anak mo. Kilala mo siya? Ang ganda ng anak ko, di ba? Hindi na maitatago. Anong nagawa ko? Naisip ko sanang ampunin ang anak niya sa iba. Yang mga magulang na yan, hindi kwalipikado. Kayo ang tunay na magulang. Ano pa? Gusto mo ba? Ipakita kay Director Lo ang DNA test ulit? Sumama ka sa akin. Nasa operasyon ang anak ko. Dito na lang sabihin. Director Lo, respetado ka. Umalis ka na. Paano kung hindi? Director Lo, hindi naman siguro. Katulad ng fiancé mo, pipigil ng operasyon. Para pilitin si Yuan, nasa Jiangcheng tayo. Hindi kita papayagan. Anong sinasabi niya? Director Lu, tanungin mo fiance mo. Tapusin na natin. Tigilang ang panghaharas. Hello. Imbestigahan agad. Ugnayan ni na Song Yuan at Kiao Anor. Naiintindihan. Unahin ang imbestiga noong 6 taon. Matagumpay ang operasyon. Makakarinig na siya ng mga tinig. Subukan mo. Cherish, Narinig ko na, Nay, nakakaarinig na ako. mabuti. Ang daming taon. Ang anak ko'y makakarinig na ng mga tunog ng mundo. Lu Huachen, anong ginagawa mo? Anak niya yan sa ibang lalaki. Narito ang mga record ni Miss Song sa loob ng mga nakaraang taon. Si Miss Song at Miss Kiao, walang kinalaman. Impossible. Hindi basta-basta magsasalita si Huki ng ganoong pahayag. Inasikaso ko ang paghahambing nitong 6 na taon. Buong itineraryo nilang dalawa. Nakita ko si Miss Song. At ang araw ng hiwalayan ninyo, ang ina ni Miss Song, ay iniresisite sa ospital ni Joe. Nasagi. Opo. Pagkatapos, kumusta ang operasyon? Matagumpay ang operasyon. Pero, may kakaibang nangyari. Sa operasyon ng kanyang ina, lahat ng medical staff, sa loob ng kalahating taon, ay umalis sa trabaho. At ang kanyang ina, ay namatay makalipas ang discharge. Pumanaw. Kaya pala noon, di siya makontak. Napakalaking problema, nag-iisa lang siya. Paano mo nakayanan yon, Song Yuan, kung hindi ako umalis nang dahil sa galit? Maaari ba kitang mahanap? 6 na taon kitang hinanap, buong itinerary ni Wo. Nasa Amerika siya nag-aaral noon. Wala sa bansa. Lalong ninilito sa Haicheng. Song Yuan, ilang sikreto pa ang itinatago mo sa akin? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kaya, Zixi, hindi maaaring maging anak ni na Ginoong Wo at Binibining Song. Sa kabaligtaran. Sa palagay ko ay mas kamukha mo siya. Kunin mo agad ang aking mga sample para sa DNA testing kasama ang bata. Nauunawaan. Huwag lalayo sa proseso. Huwag iwan kahit saglit. Opo. Umalis ka na. Tito Lu. Masakit pa ba ang tainga mo? Hindi na masakit, maayos na ang pandinig ko. Malamang masakit ang operasyon. Anong hirap ang pinagdaanan mo para maging ganito kabait? Tito Lu, kailangan ko nang umalis, kasama si nanay. Babalik kayo sa pamilya ho. Si Tito Wo ay Tito Wo lang, wala akong ama. Nanay lang ang meron ako. Ipangako mo sa akin, huwag mong sasabihin kanino man na dumalaw ako sa'yo. CJ, Kahit kay nanay. gawin natin, sikretong pagitan, nating dalawa. Mabait si Tito Lu, nangangako ako, sumpa sa hinliliit. Magkabit ng mga hinliliit at manumpa, sa loob ng 100 taon. Ang anak ko ay walang kinalaman kay Huki o sa Hu Corporation. Hindi anak ni Huki ang bata, kaya hindi sa kanya. Ginoong Lu, lumabas na ang resulta.
Paano ito nangyari? Malinaw na anak mo ito. Na nanood ka nang hindi umaalis? Hindi kita iniwan kahit kailan. Ano bang inaasahan ko? Song Yuan. Lagi mo akong binibigo, walang kahit katiting na sorpresa. Tandaan mo ito, kahit sino pa ang magsalita, kahit anong sample, ang DNA test kasama ang lalaking ito, iisa lang ang resulta. Lu Waichen, alam kong, magdududa ka rin. Sa batang iyan, buti na lang inagapan ko, ang galaw mo. Kaninong anak ba talaga ito? Sa lahat ng tao, ano ang pinagdaanan mo? Lu Waichen, akin ka lamang. Paalam, Lu Huichen. Huwag ka nang babalik. Propesor, ano ang dahilan ng pagpunta mo? Ang bata sa ward na ito. Na-discharge na, ang kanyang ina, ang umalis kaninang umaga. Ang anak ko, walang kinalaman kay Huki o sa kumpanyang Huo. Song Yuan, Hindi ka makatatakas ngayon. aalis ka. Kapag nahirapan ka, ang pinto ng Angkanwo, laging bukas para sa'yo. Song Yuan, ang ama ng anak mo, hindi ba si Jiwo? Itinatanggihan ba ng pamilya Wo ang pagiging lihay timo ng anak mo, at pinipilit kang umalis? Huwag kang matakot, anak, kaya ito ni nanay. Maliwanag ng sinabi, sa press conference, ang sino mang magkakalat ng chismis, tatanggap ng legal na abiso mula sa WOCORP. Bakit galit na galit si Ji, maliban na lang kung may relasyon siya kay Song Yuan? Wala ka bang pakialam dito? Kung tunay nga kayong amo at empleyado lang, bakit nagpapanggap na magkasintahan? Sa mga publikong event, ito ba'y para sayangin ang pampublikong yaman at lokohin ng tao? Umuwi muna kay Xixi. Ako na ang bahala dito. Hindi. Magtiwala ka sa akin. Naranasan ko na ito dati. Walang problema. Sinasadya ninyong gumawa ng gulo dito. Magkano ang binayad sa inyo ng mga katunggali ng HUCORP? Tigilan ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Exact. Kunwari nagtatanong kayo tungkol kay Yeho, ngunit bawat salita, paninira sa HUCORP. Nang ahas kang akitin si Jiwo gamit ang anak mong bastos, walang hiya ka. Sinira mo ang idol ko. Mamatay ka na. Tumigil ka. Ang malanding babaeng ito ay maraming manliligaw. Paggawa ng krimen, gusto mong makulong. Sino ka ba? Alam mo ba ang ginawa niya para ipagtanggol mo siya? Nakatalik na siya ng daan-daang lalaki palabida. Salhan mo ang bunganga mo. Ikaw, galing ka sa Law Corporation ng High-Check, si Chairman Lu. Ang Lu Corporation na namamayani sa medikal na industriya, Oo, iyon nga. si Lu Waichen ang buong medikal na industriya. Pag inapin mo si Song Yuan, ako mismo ang kakalabanin mo. Tingnan nyo, ang likod niya ay nasunog ng asido. Hindi ako may gawa. Nasugatan ka, pumunta na tayo sa ospital. Bakit tayo pupunta ng ospital? Bakit mo dinadala ang bata? Wala ka na doon. Ang batang iyan ay hindi. Kay Huki, ano ang tinatago mo? Song Yuan, ilan pang mga sikreto ang itinatago mo sa akin? Hindi ito ang tamang panahon. Kailangan na nating magpa-ospital. Nag-aalala ka ba sa akin? Nasaktan ka nang ipagtanggol ako. Responsibilidad kong dalhin ka. Ayaw ko ng responsibilidad. Lu Huichen, ano pa bang kailangan para pumunta ka sa ospital? Sabihin mong mahalaga ako sa'yo. Sabihin mong may halaga pa rin ako. Iniwan mo ako noon. May mga dahilan ka naman. Lagi kang tama. Masaya ka na?
Masakit ba? Nung una. Pero nung tinanong mo na, nawala agad ang sakit. Ang lambing mo. Bakit hindi mo pa? Sabihin lahat ng matatamis mong salita, baka sakaling gumaling ang sugat ng kusa. Yuan, nasan ka na? Nagsisakay na sa eroplano. May biglang, hindi ako makakaalis. Pakiusap, dalhin mo pabalik sa ampunan. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Salamat. Salamat sa pag-aalala, Iho. Lu Waichen, anong ginagawa mo? Anong ginawa mo kay Yuan? Magkatambal na lalaki at babae. Ano sa palagay mo ang dapat gawin namin? Lu Waichen, huwag mong subukan. Ho, pakisuyo po, ang bata. Paalam na. Luntian na ang ilaw, tara na tayo. Ano ang ibig sabihin niyan? Yun na mismo ang sinabi ko. Doktora, pakidahan-dahan po. Kung walang diin, paano ko lilinisin ang sulfuric acid? Kung hindi lubusang malinis, paano gagaling ang sugat? Di, magdahan-dahan ka rin sana. Kung magaling ka, ikaw na. Sige, ako na ang gagawa. Sabihin mo kung masakit, magiging maingat ako. Kumpara sa sakit na idinulot mo sa akin noon, itong kaunting kirot ay walang kwenta. Paano mo nagawang isisi sa akin yan? Kaya, ano ba talagang maling akala mo sa akin noon? Huwag kang mabuhay-buhay. Huwag mo akong sisihin kung masakit. Kung hindi mo lilinawin, hindi ako inom ng gamot. Pwede bang tumigil ka sa pagkabata? Gusto mo naman ang mga bata ang ugali, di ba? Kailan ko sinabi yon? Si Huki ba ay hindi bata? Siksiksi ba ay hindi bata? Mukhang, pareho mo silang gusto. Siksiksi ay bata pala. Paano mo ikinumpara ang sarili mo sa bata? Tungkol naman kay si Liho, hindi naman siya masamang tao. Malayang tao lang siya, na may kabataang personalidad. Sinasabi mo ba? Mas magaling ako sa kanya. Kaya, Na mali pala ang akala ko sa kanya? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Kiawan? Sa liwanag ng araw, nangaakit ng nobyo ng iba, walang hiyakang babae. Ang marumi ang isip, dumilang ang nakikita. Ikaw, umalis ka na. Lu Waichen, ako ang tunay mong nobya. Siya'y pera lang ang habol, at sinungaling na walang kaba. Hindi ko kinilala kailanman ang pagkakaroon ng nobya, hindi noon. At hindi kailanman. Nagkamali ba talaga ako? Waichen, Nobya ka ba talaga niya? syempre. Si Anan lang ang manugang, na kinikilala ng angkan namin. Tungkol sa iyo, at relasyon ng anak ko, alam ko ang totoong nangyayari. Nanay, anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Dati, akala ko'y alam mo, ang lugar mo. Ngayon kumakapit ka sa anak ko. Wala kang pagpapahalaga. Ina, hindi ako pinipilit ni Yuan. Umalis muna kayong lahat, ako na ang bahala dito. Anak, bilang babae, mas nauunawaan ko ang mga babae. Sa estado ng pamilya natin, pwede kang magkaroon ng sinuman na gusto mo. Pero itong mapagbalat kayong babae ay ipinagbabawat. Song Yuan, Tignan mo ang kabastusan niya. Waichen, huwag niyo akong pilitin na saktan siya. Kung hindi ka anak, hindi ko gagawin ang lahat ng ito para sa'yo. kung ang pagiging anak mo ay walang pangunahing karapatan o kalayaan. Ayokong maging anak mo. Ikaw.
Wai Chen. Tita, lumabas muna tayo para maasikaso ng doktor ang mga sugat ni Wai Chen. Wai Chen. Huminahon ka. Nais lang ni tita ang kabutihan mo. Tita, huwag po kayong magalit. Umalis na tayo. Kung ganoon, gamutin mo na siya agad. Huwag kayong mag-alala, tita. Paano ako hindi magagalit? Sino yan? Ang kapal ng mukha. Paumanhin po, pinilit ni Binibining Song na ang mga sugat ni Professor Lu ay napabayaan ng matagal. Kailangan ko siyang gamutin kaagad. Sige, Opo. huwag kang mag-alala. Paspapabilisin ko ang inyong kasal. Ngunit, ayaw pumayag ni Wai Chen. Wala siyang karapatan dito. At, si Song Yuan. Ang babaeng yun, may anak na, pero kumakapit pa sa anak ko. Teka. Sinabi niya sa press conference, na hindi kay Wu Chi ang bata. Baka naman itong bata, ay kay Wai Chen. Tita, imposible yan. Ang batang yun, may kapansanan. At saka, maganda ang lahi ni Wai Chen. Paano siya magkakaroon ng anak na may kapansanan? Tama ka. Umalis na tayo. Pero, kung talagang anak niya, ang batang yun, dapat kunin natin siya. Bahagi siya ng dugo, Lu. Huwag kang mag-alala, kahit totoo man yan. Ako ang mag-aalaga ng bata, hindi makakaapekto sa inyong dalawa. Tita, akala ba ni ay makasarili ako? Tiyak po. Kung may anak man si Wai Chen sa labas, ituturing ko, iyon na parang akin. Alam kong mabuting babae ka. Tara na, umuwi na tayo. Pero hindi ko pa hihintulutan ang pagkakaroon ng anak sa labas. SHH. Kaninang araw, sa'yo'y nawala ako. Nabalisa ako't naghanap san man. Hanggang takip silim, di matahimik. Pasensya na, anak. Di kita naalagaan ng maayos. Ano ba talaga kay Lu Wai Chen? Bakit siya'y kasama mo? Kahit ano man tayo noon. Sa ngayon at habang buhay. Wala nang ugnayan sa team. Huwag mong sabihing hinding-hindi. Seryoso, di mo ba ako iisipin? May pressure din ang pamilya ko. Ngunit kung payag ka, haharapin ko kahit anong panganib. Ayokong nakikita kitang nahihirapan. Alam ko, Ginoong Hu. Salamat po. Kaya, ikaw at si Lu Wai Chen. Talagang walang anuman sa pagitan namin. Wala akong masamang intensyon. Gabing-gabi na, kailangan ko nang umuwi. Tawagan mo ako. Kung may kailangan ka. Akala ko, sumama ka na kay Zixi. Director Qian, di pa tapos ang proseso. Mayroon kaming dormitoryo para sa mga volunteer. Kung ayos lang sa'yo, maaring manatili ka rito. Ganun ba? Mas ligtas kaysa sa labas. At makakasama mo pa, si Zixi ng mas madalas. Director Qian, salamat po. Samahan mo na ang bata. Siksik. 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 Xiao Song, anong emergency? Director Qian, nawawala si Siksi. Hinog ka pa ba sa antok? Nandito tayo sa ampunan. Paano mawawala si Zixi dito? Nandito na si Jilu. Tingnan mo. Masakit pa ba ang sugat mo? Kung ganon, aalagaan mo ba ako? Binibini, sa akin muna siya. Kung mag-aampon ka, magsimula na tayo. Pero babala lang. Kapag sinimulan ang pag-ampon, unang dadaan ka sa investigasyon sa pagpapabaya. Hindi ako takot sa investigasyon. Pero hindi sumama si Siksi sa'yo. Talaga? Siksi, gusto mo bang sumama kay Tito Lu? Opo. Ma, pagod ka na. Dapat magpahinga ka. Una na ako kay Tito Lu.
Tara na, Sixi. Sobrang mahal ni Jilo kay Zixi. Aalagaan niya ng maayos. Baka hindi talaga. Si Kiao ang may gawa noong nakaraan. Magkaiba ang mundo namin. Kung maging kami ulit, mas lalo lang gagulo. Hirap na hirap ako kay Kiao at ayaw na ayaw ako ng nanay niya. Siksiksi na lang meron ako. Hindi ko kakayanin mawala siya. Si Jilo, palaging binabanggit ang pagpapabeya. Pero matagal na niya kami inutusan. Pagdating sa inyong dalawa, kahit na maliit na bagay, kailangan sabihin sa kanya. Hindi niya papayagang masaktan ka. Ang pagmamahal ni Jilo kay Zixi. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil nanay mo siya. Maligayang pagbabalik, Miss. Narito silang lahat para alagaan ka. Parang bahay ampunan. Mayroon tayong direktor, mga guro, at isang tagapag-alaga. Ang talino. Miss, ito ay inihanda ni Mr. Luke, ang iyong mga bagong damit. Miss, galing ito kay Mr. Luke, ang iyong mga bagong laruan. Gusto mo ba ang mga ito? Opo, salamat, Tito Luke. Sana ikaw na lang ang tatay ko, sa halip. Mas gugustuhin ni Song Yuan na utusan si Hoki na magpanggap na ama, kaysa hayaan ang bata na makilala ang kanyang tunay na ama. Siguro, isa siyang walang kwentang tao. Kung kaya ni Hoki, kaya ko rin. Sixi. Paano kung ako ang maging tatay mo? Gusto ko si Tito Lu ang tatay ko. Gusto ko sana. Pero, may tumututol. Sino? Ang iyong ina, parang hindi ako gusto. Matutulungan kita. Sabihin mo, Spoil lang siya ng walang katapusan. Gustong gusto ng lahat ng babae na paluluhin. deal. Anong problema, mahal? Nasaan ka? Nanay, masakit talaga. Dali. Song Yuan. Ikaw pala. Salmong tao, hinabol mo ako sa sarili kong bahay. Papatayin kita ngayon di, malanding babae. Dapat kontrolin mo ang anak. Wala akong interes kay Lu Huiche. Walang interes. Walang interes, at naglakas loob kang pumunta sa tahanan ko. Siguradong nangangati ka na naman. Naguluhin ang anak ko. Para sa akin, walang kwenta si Lu Huiche. Pinaluha mo siksiksi ng ganun. Anak, narinig mo siya. Ang babaeng minamahal mo, wala talagang pakialam sa'yo. Siyempre, wala rin akong pakialam sa kanya. Nagkataon lang na naglilibang. Naiintindihan ko, gusto mong mag-higanti, paramdaman mo sa kanya, ang sakit ng pagkawala, tama ba? Sino ba ang niloloko? Isang mapagbigay na propesor tulad ni Lu. Nag-aambisyong maging ama ng anak ko. Magdala ka pa, di ako magre-reklam. Ano? Aalagaan ang anak sira. Hindi anak si Siksiksi. Walang kilalang ama, ibig sabihin bastardo siya, mama. Siksik. Chen. Ang apo ko, sino nag-alaga sa iyo nito? Sana talaga anak ko siya. Siyempre kay nanay, nagpalaki kay tatay. Huwag mong hawakan anak ko. Plastikadang bruha, nagkaanak na kay anak ko, ayaw pa aminin. Nay, hindi ko kadugo siksiksi. Imposible, kawangis mo nung bata ka, ang bata na ito. Inay, hindi ko talaga anak ito. Nagkataon lang na magkamukha kami ni Song Yuan ng konti. Pagkamukha niya, nagpapakita ng pagkamagkamukha. Walang hiya. Why Chen, nung bata ka pa, ganito ka rin kaganda at cute. Nung binihisan kitang, parang babae. Magkamukha talaga, kayo nitong bata. Parang kambal na kambal, ni Professor Lu ang bata. Mas kamukha mo pa nga. Anak ko ba talaga siya? Marami na akong nakitang lahi. Pero itong bigla ang pagiging ama, bago ito sa akin. Gusto mong maging pamilya kami? Sa susunod na buhay na lang, umuwi na tayo, anak. Teka, Ano? Gagamitan mo ng lakas, si Lu. Nay, mag-impake muna ako. Sandali, inay, huwag nang guluhin pa. hindi ako nanggugulo, bukas na lang tayo.
Sabihin sa laboratorio, ako mismo magpa-DNA test. Sixy, kailangan mo pa ng tulong sa pag-impake. Tulungan na kitang matapos ito. Huwag na. Malapit na akong matapos. Pagkatapos mong kanselahin ang lease, saan ka titira? Sa kalye, sa ilalim ng tulay, wala kang pakialam. Siksiksi ay isang bata, mula sa aming orphanage. Karapatan at tungkulin kong tiyaki, ang kalusugan at kaligtasan niya, bukod pa. Hindi mo pa opisyal na, inaampon siya. Ang resulta ng paternity test ay nakita mo na. Ang investigasyon sa pag-abandona ay hindi pa tapos. May basihan akong maghinala na nagta-traffic ka ng mga bata sa aming orphanage. Lu Huichen, ano ba ang pakay mo dito? Walang kasambahay ngayon. At nagugutom na ako. Anong gagawin? Gusto mong maging yaya ako at magluto para sa... Hindi ko sinabi iyon. Pero kung masarap na pagkain ang magpapasaya sa akin, ang pag-ampon ay pwede pag-usapan. Mommy, gutom na rin ang tiyan ko. CJ, magluluto si mommy para kay... Salamat, Mom. Nasaan ang kusina? Huwag mong sabihing inaapi kita. Kung payag kang manatili bilang kasambahay, baka payagan kitang manatili dito. Masamang kapitalista. Mahal. Matalino ang anak mo. Ikaw naman ngayon. Marunong ka bang magluto? Kaya mo ba? Kung kaya mo, ikaw na ang gumawa. Pagmasdan mong mabuti, isang beses ko lang ipapakita. Hindi pala si Lu Huichen, kasing ayaw tulad ng akala ko. Nabalatan na, ikaw na maghugas. Sobrang dami ng tubig mo. Sasayangin lang. Naiintindihan ko, ako na ang bahala. Ma, inaantok na ako. Pwede mo ba akong ihiga? Sige. Handa na ang hapunan. Hindi ako gutom. Umupo ka. Ako ang nagluto. Ikaw ang naghugas ng gulay. Kung hindi ka kakain, hindi rin kakain siksiksi. Lu Huichen. Ang bango, parang luto ni Mama. Lahat ng paborito kong lasa. Nagkataon lang talaga. Demonstrasyon lang ito. Simula ngayon, ito na ang magiging pamantayan. Sinong nagsabing kailangan ko? Kung hindi ka marunong magluto, paano ka mag-aalaga ng bata? Anong ginagawa mo? Iniiwasan ang basag na plato, ganti ng kapitalista. Ito ay Christie's, peraso mula auction house. Yung Guardian, item mula auction house. CJ, ikaw na maghugas. Arf, Magaling ka talaga, drama queen din. Para kay Sixy, titiisin ko to. Mahal, magtiis ka pa sandali, malapit na tayong makaalis.
Kapag pumasa ka sa exam, sisingilin ko ang interes. Ang utang na interes mo, bayaran mo na ngayon. Anong nangyayari dito? Paano mo nakuha ang passcode ko? Kay mama, syempre, hanggang hindi napapawala ang kasunduan, ako pa rin ang fiancé mo. Hanapin mo ang nangakong yun sa'yo. Hindi tayo pwede noon. Hindi na yon at hindi magiging. Tumigil ka na. Demonyong mapagbalak, kasalanan mo lahat to. Hindi ako aalis. Lu Waichen, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Lumabas ka. Waichen, nagkamali ako. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos. Narito ako para pag-usapan ang pagpapawalang kasunduan natin. Sa totoo lang, Magsalita ka ng diretsyo. hindi nagtatagal ang pilit na kasunduan. Pero ang kasal ng Lo at Kiao ay hindi basta mawawala nang walang kapalit. Kailangan kong magbalik ng maayos na solusyon. Tama na ang salitaan. Sabihin mo na ang pakay mo. Hindi dito. Baka tayo marinig ng iba. Nananatili ang kasunduan ng mga ina natin hanggat hindi natin ito binubuwag. Ako pa rin ang iyong nobya. Kausapin mo ang nangako sa'yo. Wala noon. Wala ngayon. Wala rin magpakailanman. Mga larawang pangkasunduang iyon, malamang na peke. Ginago talaga ako ni Kiawan. Tingnan mo ang pag-aasta niya. Parang siya ang may-ari dito. Wasak na ang lahat ng pag-asa ko. Anong bagong plano ang binabalak mo? Hindi ko ito iiwan sa kalagitnaan, pero ang pagpapawalang kasunduan. Kailangan ng pahintulot ng magkabilang pamilya. Nilinaw ko na, walang kasiyahan sa pilit na pagkakatali. Sa ating mabisang pagkakasundo. Ano, nag-aatubili ka na ba? Sa pagtatapos nito, Hindi ako titigil sa mahinang dosis na to. Dinroga mo ako. Waichen. Mga bantay. Ilabas mo siya agad. Lu Huichen. Hindi ko ito palalampasin, Lu Waichen. Ano nang nangyayari? Nag-aapoy ang mukha. Paumanhin. Paumanhin. Yuan. Kiaoan. Dinroga mo ako. Maliligo ako ng malamig. Huwag, mailagnat ka ngayon. Bigla ang malamig na ligo ay nakamamatay. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamalasakit mo. Yuan. Paumanhin. Bilang boyfriend mo, nang pinakakailangan mo ako, wala ako roon, nabigo ako sa'yo. Hindi dapat kita pinag-alinlanganan. O umalis ng bansa ng galit, ang tanga, na maniwala na pakakasalan mo ang pera. Alam mo na ang lahat. Ang pinagmulan ni Siksik, ipapanagot ko siyang anak. Song Yuan, sa pagkakataong ito, hindi kita pababayaang umalis. Lahat ay hindi pagkakaunawaan lang. Hindi niya ako tinalikuran. Yuan. Ipatawad mo na ako.
Hello. Ginoong Lu, narito na ang inyong ina. May kasama siyang grupo. Hindi namin sila napigilan. Nasa elevator na sila. Nauunawaan ko. Hindi makadaan si Madam. Pangahas kayong humadlang sa akin. Ina, bakit ka nandito muli? Huwag kang makialam. Nandito ako para sa apong babae ko. Ina, walang kinalaman sa akin, siksiksi. Oh, lumabas na ang DNA results. Talagang anak mo siya. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lu. Wai Chen. Alam kong gusto mong maghiganti kay Song Yuan na babaeng iyon. Sinusuportahan kita. Pero inosente ang bata. Kailangan natin siyang iuwi. Ina. Sino ang nagsabi sa'yo na anak ko siksiksi? Ako mismo ang kumuha ng samples para ipasuri. Definitive ang mga resulta. Buong proseso ang bantayan ko. Tingnan mo itong mga mata ko. Hindi ako nakatulog. Song Yuan. Tamang-tama ang dating mo. Lumapit ka. Para sa kapakanan ng apo ko. Ipapalagpas ko ang panlilinlang mo kay Wai Chen at pagtatago sa batang ito, hindi kita pagkakaaitan. Pero, ang apo kong ito, ay sasama sa akin pabalik ng Haicheng. Hindi maaari. Ang anak kong babae ay mananatili sa akin. Anak talaga natin siksiksi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa lahat ng mga tao, bakit hindi mo sinabi sa akin? Siksiksi ang anak ko. Sa akin lang siya. Kahit walang pagtatraidor, ang pamilya mo, hindi tayo tatanggapin. Song Yuan. Ako ang ama ng bata. Karapatan kong malaman. Ikaw, nagsinungaling kay Wai Chen at itinago ang apo ko, hindi kayo patatawarin ng mga... Huwag ninyong apihin si Mama. Siksi. Ako ang tatay mo. Ako ang iyong ama. Pumayag si Mama. Isang gabi lang pumayag. Ang galing mo tatay. Hindi kailangan ng pahintulot niya. Siya ang tunay mong ama. Ako ang tunay mong lola. Tawagin mo akong lola. Halika, lumapit ka. Marami akong binili, laruan at damit para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Bilis, tawagin mo na akong lola. Hindi kita lola. Inapi mo si Mama. Kailan ko siya inapi? Narinig ko lahat. Lahat ay pagkakamali lang. Sige na. Nagkamali ang lola. Hihingi ako ng tawad kay Mama. Okay. Pasensya na. Nag-sorry na ako. Pwede mo na ba akong tawagi? Kahit minsan lang, lola. Natunaw ang puso ng lola. Ang sarap sa pakiramdam. Gusto kong magpaakbayan. Ma. Siguro, una kayong umalis. Hindi ko kayo gagambala, pero isasama ko ang bata. Hindi. Talagang hindi. Bakit hindi? Patuloy ka pa rin kumakapit sa babaeng ito. Ayaw mong bitawan siya. Ha? Nilinlang ka niya. Nilinlang niya tayong lahat. Ang tagapagmana ng Angkang Lu ay naligaw sa loob ng 6 na taon. Hindi ko siya ay daimanda. Dahil lamang sa paggalang para sa kapakanan ng aking apong babae. Yamang pinapatawad mo siya dahil sa akin. Isang ina lamang ang mayroon siya. At si Song Yuan lang ang aking asawa. Nababaliw ka na. Ang kasunduang pag-aasawa sa Angkang Kiyaw ay hindi mababasag. Ang bagay na ito, ako ang bahala dito. Paano mo ito aayusin? Ang pamilya natin at mga Kiyaw ay matagal nang magkadugtong sa kasal. Ang mga ugnayan sa negosyo ay lubhang magkakabit-kabit. Magbibigay ako ng tubo sa kanila. Paano naman si Anen? Ano ang mangyayari kay Anen? Ilang taon kanyang hinintay. Paano natin ito pagtatanggol? Hindi niya ako hinintay kailanman. Ang tanging minahal ko ay si Song Yuan lamang. Desidido ka bang makasama siya, kahit ano man ang mangyari? Kahit mawalan ako ng pagiging tagapagmana ng Angkang Lu, hindi ako magsisisi. Kahit mawalan ako ng lahat. Hindi ko sila pababayaan. Kay galing naman. Sa lahat ng mga taong ito, ang aming Angkang Kiyaw, ang pagpapalaki sa iyo, ay naging isang walang utang na loob. Lu Wai Chen,
Noong ikaw ay malungkot at nag-isip, kung hindi dahil sa anak kong babae, nagamabay sa iyo ng maraming taon, naririto ka kaya ngayon. Ang kasunduang pag-aasawa ay isang bagay na ikaw mismo ang pumayag noon. Totoo, ako ang nagpasyang. Noong una ay pumayag. Ngunit si Kiao An ay hindi talaga ang tunay na anak ng Angkang Kiao. Ni si Kiao na noong una. Ngunit hindi kami tumigil sa paghahanap kay Ate Nat. Mahahanap din namin siya. Kung ikakasal ka sa iba, ano ang mangyayari? Pagbalik ng aking sinanin. Ang mga bagay ng pamilyang Kiao ay wala akong kinalaman dyan. Ang babaeng pakakasalan ko sa buhay na ito ay si Song Yuan at siya lamang. Dad, ang gwapo. Tita. Ikaw mismo ang nagsabi, tanging anak na babae ng Kiao, ang karapat dapat ikasal sa angkanlo. Lola, edi hayaang ibang bata na, ang tumawag sa'yo ng Lola. Anen. Naaalala kong inangkin mo, na may kapansanan ng apo ko. Kung hindi makikita ng Kiao, si Kiao nan kailanman. Ibig sabihin bang ang anak ko, ay mananatiling binata? Chen. Itatraidor mo ba ang alyansa ng pamilya, dahil sa babaeng to, matapos ang matagal na pagkakaibigan? Anong pagkakaibigan ang meron tayo? Hindi pa ba sapat ang nakuha mula sa Lu Corporation sa mga nakaraang taon? Bruha ka. Kasalanan mo ito lahat, ninakaw mo ang nobyo ni nanay, mamamatay kang masakit. Umalis ka. Ikaw ang walang hiya. Ginamit mo ang operasyon ng nanay ko para pilitin akong umalis. Bakit biglang namatay ang nanay ko pagkatapos? Huwag mo sabihing wala kang kasalanan. Anong kinalaman ko? Hindi ako titigil sa pag-imbestiga sa usaping ito. Darating ang araw na babayaran mo lahat ng kasalanan mo. Kasama ako. Ako rin. Pati ako. Sige, kung pipiliin mo talaga ang babaeng to kesa sa amin, huwag mo kaming sisihin. Sa mangyayari sa susunod, kahanggat isakripisyo ko ang Kiao, lalabanan kita hanggang sa wakas. Mga dating kaibigan, ang manakit ng iba habang nasasaktan ang sarili, ay walang may dudulot na kabutihan, hindi sulit. Why Chen, kailangan ba nating gawing masakit ito? Hindi mo ba gustong maging lola? Siyempre gusto ko. Shishi. Naghanda ako ng prinsesa mong kwarto. Malaki ito, at napakaganda. Sumama ka sa akin. Naiintindihan ko. Gets ko. Ang dati kong pagtrato sa iyo ay dahil naniniwala ako sa kasinungalingan ni Kiao An. Pero ngayong nakikita ko, magkalapit kayo ni Wai Chen. Naakit ko ang pagkakamali ko, humihingi ako ng tawad. Mapapatawad mo ba? Alam kong, ang babaeng gusto ni Chen ay mabuting tao. Pangako ko, laging susuportahan kayo. Tara na, uuwi na tayo. May bagay ako. Kailangang pag-isipan. Sabihin mo sa nanay mo mamaya, nasasama ka sa akin. Ma, mauna na ako kay Lola. Hindi ko tatanggapin yan. Bakit naman? Siya ang totoong lola mo. At saka, kung nahihirapan ka man sa anumang bagay, tutulungan kitang harapin. Eksakto, pwede kang magpahinga. Aalagaan kong mabuti si Shishi, at bubuhos ko ang proteksyon. Tara na. Halika na. Pasensya ka na, nasaktan ba kita? Ako ang dapat humingi ng tawad. Maling paghusga sa'yo nitong mga nakaraang taon. Paghiwalay sa inyo ni Xixi. Tama na, huwag na nating pag-usapan. Simula ngayon, wala nang paghingi ng tawad sa pagitan natin. Kung may anumang problema, mag-usap tayo ng prangka. Wala nang paghihiwalay, wala nang hindi pagkakaunawaan.
ngayon? Pagbalik ng kaibigan mo noong bata, ibabalik mo sa akin siksik. Anong kaibigan noong bata? Mga laro lang yon ng bata. Nagpapanggap noong kami musmus pa. Kung wala tayong relasyon, sa pamilya Kiao hanggang ngayon, sino pa ang mag-aalala? Hay, di ka ba naglaro ng ganyan noong bata? Tigilan mo na iyang mga mukha mong kawawang aso. Nabunggo ako noong 8 taong gulang, kaya nawala ang mga alaala ko. Akala mo ba, sa pag-alala ng nakaraan, makakakuha ka ng kalaro? Kalokohan. Tingnan mo siksiksi, kitang-kita, kung gaano ako kakisig noong bata. Ang mga bata gustong-gusto ako. Makalaro noon, pila-pila pa sila. Hayaan mo akong tikman kung gaano kakaganda noong bata. Sana naman buhay ang nakasalalay. Ginoong Lu, nahanap ko na ang si Rohano, na nag-opera kay Ginang. Song noon, taong nakalipas. Kunin mo siya ngayon din. Hindi pwede. Nagkaroon siya ng brain hemorrhage, at nasa operasyon ngayon. Bigyan siya ng pinakamagaling na pangkat ng medikal, bantayan siya 24 oras. I-update mo ako kagad sa anumang pagbabago. Nauunawaan. Inimbestigahan mo ang nakaraan. Nabigo akong protektahan ka noon. Kasalanan ko yan. Hayaan mong bumawi ako ngayon. Kasama ako sa pagkakamali. Noong panahong na ginamit ako ni Kiao at dapat hindi kita pinag-alinlangan. Bata ka pa noon. Anumang desisyon ang ginawa mo, maiintindihan ko. Nabigo akong ingatan ka. Tigilan na ang pagsisisi. Harapin na natin ang hinaharap. Sumama ka sa akin pabalik ng Haicheng. Ayos ba? Naalala mo pa si Professor Wu noon? Siyempre naman, gusto kong mag-aral sa grad school bilang research student niya. Inirehistro kita sa programa ni Professor Wu ngayong taon. Kailangan mong pag-igihan. Paano mo nalaman na gusto kong mag-aral ulit? Mula Haicheng hanggang Jiangcheng, sa abroad hanggang sa mas kilala kita kaysa sa sarili ko. Masama ba ang pakiramdam mo? Wai Chen, nakikiusap ako. Iligtas mo si Ate Nanen. Anong panlilinlang na naman ito? Hindi naman. Nahanap na talaga namin si Ate Nanen. Nasa kabilang ward siya. Tingnan mo ng personal. Hintayin mo ako. Emosyonal ang pasyente, kailangang bantayan ng 24 na oras. Kung susubukan niyang magpakamatay ulit, hindi na siya magiging maswerte tulad ngayon. Naiintindihan ko. Noon, nakidnap si Ate Nanen ng mga trafficker, at ipinagbili sa iba't ibang lugar. Matindi ang naranasan niya. Madalas din siyang bugbugin. Iniligtas namin siya sa isang welfare institution. Bakit siya nagtangkang magpakamatay? Malulubhang karanasan. Ang nagpabur sa alaala niya, kumuha ng samples ang mga doktor para sa DNA matching. Nang hindi namin napansin, siya'y tumalon sa bintana. Maaaring, akala niya, kami ay black market buyers. Buti na lang second floor, naiklian lang ang bukong. Pero may malubha siyang sakit sa pag-iisip. Ayon sa mga doktor, kung walang tamang lunas, masisira ang buhay niya. Kuya Wai Chen, kailangan mo siyang iligtas. Aayusin ko siyang makakonsulta sa mga ekspertong psychiatrist at magkaroon ng first class na nursing care. Yun na lang. Tio, may iba pa ba kayong hiling? Lu Wai Chen, wala ka na bang konsensya? Di mo ba kayang personal, alagaan si Nanen? Mga profesional na bagay, kailangan ng dalubhasang paghawak. Noong inaalagaan ka ni Nanen noon, bakit hindi mo sinabi ipaubaya sa mga profesional noong panahong iyon? Lu Wai Chen, akala mo ba talagang pipili kami ng kung sino man para kumapit sa manghinayang sa pamilya mo? Bahala ka na mag-isip. Kuya Chen,
Nanan. Nanen. Naalala mo? Anong naalala mo? Kuya Chen, sino sila? Anong gusto nila sa akin? Naaalala mo ba kung sino ka? Ang pamilyang Kiao ang nakakaalala sa akin. Sino ako? Sino nga ba ako? Anong gagawin ninyo sa akin? Huwag niyo akong paluin. Huwag. Tigilan niyo na akong paluin. Hindi ko na uulitin. Huwag kang matakot. Ayos na ngayon. Nandito na si inay. Huwag mo akong paluin. Hindi ko na talaga gagawin. Pakiusap. Tigil na. Pinaghihinalaan mo talagang. Nagbabalak kami laban sa'yo. HM. Dilat na dilat ang mga mata mo, at tingnang mabuti. Ang kahabag-habag kong kapatid, hindi ka nakalimutan. Ng mga taga-ampunan ay sumaklolo sa kanya, nawala lahat ng alaala niya, pero patuloy na bulok ng pangalan mo nang walang tigil. Tanong niya sa lahat, nasaan si Kuya Chen ko? Kuya Chen, magiging mabuti ako. Hindi ako iiyak o mag-iingay. Huwag mo akong pabayaan o saktan. At Chen, hindi kita pinapakasalan sa kanya, igalang mo lang ang ating pinagsamahan. Ituring mo siyang kapatid. Aliwin mo siya at maging mabait, pwede ba? Lu Wai-chen. Doktor ka. Ang iyong Hippocratic Oath. Nakalimutan mo na ba? Huwag kang mag-alala, walang mananakit sa'yo dito. Ipikit mo ang mga mata mo, magpahina ka. HMM, magpapakabait ako at tahimik. Kuya Chen, huwag mo akong iwan. Nakakatakot sila, natatakot ako. CJ, hindi ako alis. Ipikit mo ang mga mata mo, magpahina kang mabuti, okay? Dalawang oras ka nang nag-aaral, magpahina ka muna. Malapit na ang eksa. Mahalaga ang bawat segundo. Tigilan mo na ako. Lumabas ka na. Kapag nahihirapan sa tanong, huwag munguya ng pen. Senior Lu, nagkamali ako. Kasalanan mo ito. Nangako kang tutulungan ako. Ano nangyari? CJ, kasalanan ko lahat. Tatanggapin ko ang parusa. Wala kang pag-asa. Turuan mo ako bilang parusa. Kung gayon, bayad muna bago turuan, para sa bayad sa pagtuturo. Professor Lu, bilis. Pasyente sa bed 59. Nagtangkang magpakamatay ulit. Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan. Doon ka na pumunta ngayon. Kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Hintayin mo ako, ihahatid kita para makipagkita sa isang tao. Bilisan mo. Una ang pasyente. Alam mo ba ang kahulugan ng maging walang hanggang crush ng isang tao? Bumalik na si Nanen, Song Yuan, tapos na kayo ni Lu Wai-chen. Photoshop lang ba ang alam? Wala ka bang bagong estilo? Hindi ka titigil hanggang bumagsak ka. Tandaan mo ang sinabi ko. Nanen, bumaba ka. Sis Nanen, bumaba ka na. Sis Nanen.
Nanen, nandito si Brother Chen para sa'yo. Bumaba ka muna. Okay, Brother Chen, iuuwi mo na ba ako? Pinipilit nila ako sa gamot at injection. Ayoko sa lugar na ito. Heto, bumaba ka muna, pakiusap. Iabot mo ang kamay mo. Hindi. Brother Chen, yakapin mo ako. May pamilya akong binubuhay. Kung may mangyari sa pasyente, mawawalan ako ng trabaho. Brother Chen, wala ka na ba pakialam kay Nanen? Ayaw mo bang ako'y sumali sa therapy mo? Ang mga naranasan niya pagkatapos niyang mawala ay napakasakit. Ayon sa doktor, nagkaroon siya ng amnesyang pili, nakapako ang kanyang alaala, sa araw ng kanyang pagkawala noong 8 taong gulang. Isasama na natin siya bukas. Sinabi ng doktor na ang pamilyar, at ligtas na kapaligiran ay makatutulong sa kanya. Makakatulong ito sa paggaling niya. Kuya Chen, gusto ni Mama na maghandog ng piging ng kasunduan sa weekend. Ano sa palagay mo? Pagpapahayag lang ng kanyang pagbabalik. Sa simpleng pagtitipon, wala nang iba pa. Chen, nakikiusap ang tita mo. Para lang sa paggaling ni Nanen. Yehey. Anong ginagawa mo? Bata pa lang siya. Lu Huichen, wala kang katulad. Yuan. Huwag mo muna akong hawakan. Ano? Hindi pa man tayo ikakasal. Nagpapakalinis ka na, para sa unang pag-ibig mo. Maliligo muna ako, magpapaliwanag ako mamaya. Tatakas ka na naman? Galit ka sa akin? Dahil lang hindi ako, agad yakapin ka. May dumi lang, sa katawan ko. Natatakot kang maamoy ko pabango ng iba, sa'yo, di ba? Paano mo nalaman? Babayero. Sino naman nagsisira ngayon? Sige, magpaliwanag ka. Sino nakasama mo sa ospital? Anong pasyente ang kailangan sa'yo? Dumalaw ako kay Kiaonan. Nagka-mental breakdown, siya sa kalusugan. Gusto kong hintayin na kumalma siya bago ka ipakilala. Pero ngayon, kailangan na natin. Yung ipinangako mong, Ipakilala sa akin ay siya. ikakasal ako sa'yo. May mga bagay na dapat sabihin ng harapan. Buti na lang nagpigil ako. Pero, di magpaliwanag ka kung bakit may kayong kasalan. Alam mo rin to, Nandyan na naman. gago ka. Ikakasal ako sa'yo. Bakit ako magliligaw sa kanya? Ikaw ang gago. Malinaw na binastos ang videong to. Naniniwala ka sa lahat, pero hindi sa partner mo. Gusto mo bang itaboy ako palayo? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin. Una, pangalawa, hindi ka nagtiwala sa akin. Ganon ba, kababaw ang tingin mo sa akin? Binigyan naman kita ng pagkakataong magpaliwanag. Paano kung may susunod? At sa susunod pa, lagi mo akong pinararamdam na ako ang pinakahuli. Hindi. Arf, sabihin mo na lang, paano kita mapagkakatiwalaan? Madali lang. Professor Lu. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumuha tayo ng lisensya sa kasal bukas. Pagkatapos, sa'yo na ako magpakailanman. Masyado pang maaga.
Ayan na naman, hindi mo ako mahal. Hindi na ako makapaghintay pa, at sa tingin mo'y mabilis? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Yan talaga ang ibig kong sabihin. Hindi ako magmamadali sa pagiging may asawa. Hindi na ako magpapigil. Sa'yo ako. At sa'yo lang. Lu Huichen. Wala kang hiya. Sa'yo lang. Kiao-an, may iba ka pang kalokohan. Subukan mo, ngayon, ipagtatanggol ko, ang minamahal ko. Yun na yun. Alainan. May karugtong pa. Prenup photos, seremonya, at honeymoon. Teka, tama na. Kailangan kong mag-aral para sa grad school. Walang oras para dito. Baka dapat. Hindi na lang tayo magpakasal. Nagsisisi ka na mag-isa. Ang bagay na ito, dapat nasa akin muna. Hay, hindi ako nagsisisi. Iniisip ko lang kung pwede nating ipagpaliban ang mga preparasyong ito pagkatapos ng exam ko. CJ, pero ngayon, kukuha muna ako ng interes. Kapag pumasa ka na, kukunin ko ang interes ko. Anong interest? Malaman mo rin. Ano ba yung interest na sinabi mo no ng 6 na taon? Hoy! Dinala ni Mama siksiksi sa loob. Kung ayaw mong pumasok, dito ka na lang maghintay. Ilalabas ko siksiksi. Ang malinis na budhi walang tinatakot. Sila ang dapat matakot. Tara na. Tatay, huliin mo ako kaya Hindi ka na makatatakas ngayon. Nahuli kita. Ano ng problema? Masama pakiramdam. Okay lang ako. Baka di lang. Sanay sa high heels. Di pa nasasanay. Bigyan mo ako sandali. Sige na. huling pagkakataon mo na para makuha si Lu Weichet. O pareho tayong mawawasak. Naiintindihan. Nako. Iyan ang matagal nang nawala, anak ng pamilyang Kiyaw. Ang ganda niya. Talagang ganoon. Ang kagandahan, kagalangan, parang artista. Sino kayang binata, ang karapat-dapat sa kanya? Mga ginang at ginoo, aking ipinagmamalaki. Ang aking nawawalang, panganay na anak, Kiyaw-nan. Nauwi na siya. Ngayon, may dagdag pa tayo, masayang balita. Mayroon pa. Lahat, tignan nyo ang inyong mga cellphone. Nahuli kita. Ang binatang ay si Young Master Lu yata. May napagkasundo ang kasal ang mga pamilyang Kiyaw at Lo. Mukhang totoo nga. Pareho ang estado nila sa lipunan. Magkasintahan pa noong bata. Tunay na magkatapat sa langit. Yuan, ayos ka lang ba? Samahan na kitang umuwi. Tumigil ka dyan. Lu Weichet, magpapakatakot ka pa ba? Ngayon, sa harap ng pamilya, mga kaibigan at importanteng bisita, dapat kang magpaliwanag. Ano bang gusto mong sabihin ko? Inakit mo ako dito para siraan ang pangalan ng aming pamilyang Kiyaw. Alam ng lahat na. Ikaw at si ate kong si Kiyaw-nan ay nakatakdang magpakasal.
Ano, itatakwil mo na ang tungkulin? Anen. Huwag mong sisihin si Kuya Chen. Hindi dapat ako nawala, sa lahat ng mga taon. Hindi na ako karapat-dapat sa kanya, Ate Nan. Tutu, noong mga bata pa tayo, nagbiro akong nagsabi, napakakasalan ko si Miss Kiao. Pero mga biro lang iyon, bakit mo sineryoso? Nang mawala si Miss Kiao, ang aming pamilyang Lu ay nagsikap na hanapin siya. Wala kaming ginawang masama sa pamilya nyo. Dapat ba akong maging tali pa rin sa mga biro noong bata? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi na dapat ako bumalik. Ate Nan. Nan. Lu Waichen, tingnan mo ang nagawa mo. Huling tanong ko na ito. Ipapawalang bisa mo ba ang kasunduan? Wala namang kasunduang na pwedeng siray. May asawa't anak na ako ngayon. Ang tungkulin ko ay hindi sa mga lumang biro, kundi sa pagprotekta sa aking pamilya. Waichen, nawawala si Zixi. Hinanap ko na sa lahat ng lugar. Anong gagawin natin ngayon? Nanay, pakiusap, kumalma ka. May hinahanap kay... Akin si Chen. Kung may humadlang sa amin ni Chen na magkasama, papatayin ko silang lahat. Totoong bomba ito. Nanay, tatay, Siksi, pakawalan ang anak. Huminahon ka, paparating na ang pulis. Ang tagapagmana ng pamilyang Kiao ay baliw. baliw. Oo, baliw ako. Ang kabaliwan nagpapatawad sa pagpatay. Nanen, anong ginagawa mo? Inapin niyo ang apo ko. Kayo ang unang Samiris sa kasunduan. Lahat kayo dito ay mga baliw. Tama na. Arg. Ate, ingat. Yuan. Yuan. Kuya Chen, Paparating na ang ambulansya. Dalhin na kita sa ospital. Ako na ang bahala dito, okay? wag na. Kaya ko to. Wala tayong kinalaman dito. Si Lu Waichen ang may gawa nito sa anak ko. Gago ka. Pangahas mong hinamak ako. Ginoong Kiao. Si Kiao na, anak siya ng dating asawa mo. Hindi naman galing sa babaeng to, di ba? Paano mo nalaman? Sige, atakihin mo ako. Mamamatay tayong lahat. Gusto mo ba talagang mamatay? Hindi ako mamamatay. Ako'y Phoenix. Muli akong babangon mula sa abo. Huwag mo akong pilitin ipaliwanag. Kung baliw ka nga, baka sakaling makaiwas sa batas. Ngunit ikaw, tunay nga ba? Ako'y Phoenix. Isang Phoenix talaga ako. Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo, di ka titigil. Huwag kang lalapit. Lumapit ka at pipindutin ko to. Sabay-sabay tayong mawawala. Huwag kang lalapit, nanay. Tigil na sa paglapit. Nandyan pa si tatay kahit wala ako. Kaya ninyong magkaroon ng mas marami pang anak. Anak, pero kami ni Papa, iisa lang siksiksi. Tatay, ilayo mo si mama. Pakiusap. Ang dami niyang pinagdaanan. Mahalin mo siya. Pasayahin mo siya. Alagaan ang kasiyahan niya. Bakit? Bakit siksiksi? Walang kasalanan. Bakit dapat maging sakripisyo ang siksiksi? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Di mo ba sinasabing immortal ka? Tuparin ko na ang hiling. Huwag. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Di ba dapat sira ulo siya? Kahit baliw ay may takot. Parang normal na tao siya. Hindi siya baliw. Nagpapanggap lang siya sa simula. Dahil hindi siya ang tunay na. Kiaonan. Ano ang sinabi mo? Anak ko siyang tunay. May DNA test kami. Song Yuan, gagawa ka ng kahit anong kasinungalingan para makapasok sa pamilya. Anong pisikal na tanda ng tunay mong anak ni hindi mo alam?
Noong bata ka pa, niloko ka na nitong puta, ganap kang nauto. Matanda ka na't ganito pa rin. Wala nang pag-asa sa'yo. Ang lakas ng loob mong mang-insulto. Binibining Wang Jia, ginayo mo ang tagapagmana ng Kiyaw. Aamin ka na ba ngayon, o hihintayin mo ang ebidensya? Siya ang may pakana. Binayaran niya ako. Aktor lang ako. Wala akong ginawang kasalanan. Ano, ang pag-upa ng artista ay di krimen, pero ang pagpatay ay krimen. Sumama ka na sa amin. Hindi ko ginawa. May nagtanim sa akin. Ikaw ang may gawa. Pinautang kita para sa nanay mo, tapos ako ang isusumbong. Umiwalay ka sa daan. Ako ang tumawag ng pulis. Ito ay pagdududa ng konsensya, pagpapahayag ng pagkakasala, di binanggit ng pulis, ang pagsuborno mo sa hospital, para sa planadong pagpatay. Wala kayong matibay na ebidensya. Hindi niyo ako maa-arrest. Ang doktor na binayaran mo, Ay nailigtas ni Professor Lo. Aminado siya, na inutusan mo siya noon. Napalitan ng gamot ni Madam Suyu May pagkatapos ng operasyon, kaya siya namatay. Ikaw pala ang may gawa. Kung di ka magsasalita ngayon, makakasama mo sa impyerno, ang peking kiyaunan para humingi ng tawad. tigil. Huwag. Ako ang may gawa. Lahat ay sa utos ko. Huwag mong pindutin. Huwag. Song Yuan, impyerno ang para sa'yo. Peke ito, muntik na akong mamatay sa takot. Ang impostor mong, takot na takot mamatay, hindi niya isusugal, ang sariling buhay niya. Nag-aral ako ng medisina. Sa kolehiyo, mas sensitibo ang katawan ko, kaysa ordinaryong tao. Nang alisin ko ang bomba, kay Siksi, alam kong peke lang iyon. Bilis. Kilala mo ba, ang anak kong si Nanat? May balita ka ba sa kanya? Wala. Pero, yung ampon mong anak, kamukha ng asawa, baka dapat imbestigahan mo iyon. Mahal. Huwag kang makinig sa kanya. Mga gwardya. Kumuha ng DNA sample sa kanila, para sa paternity test. Binibini, ale, mga sariwang prutas. Espesyal na ipinadala ito ni Madam sa eroplano. Napakasariwa ng mga ito. Binibini, ale, mga sariwang pastry. Kakaluto lang kaninang umaga. Walang asukal at mantika. Espesyal na ipinagutos ito ng Panginoon. Salamat. Sa totoo lang, hindi naman kailangan ito. Ah, walang problema. Sobra kayong magsalita. Kailangan kong sagutin ang tawag. Hindi mo ba gusto ang mga pastry? O nasaktan ka ng nanay? Kakausapin ko siya. Hindi kasalanan nila. Ano ng problema? Kung ang tunay na kiyaunan ay nakatayo sa harap mo, ano nang gagawin mo? Hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Ginagalang ko ang mga tumutupad sa pangako. Unang prinsipyo ng Angkang Lu, ang integridad at pagkamatapat. Kung hindi natin mapapanatili ang ugnayan natin sa mga kiyaw. Subali, naniniwala ako, ang pangako ay nag-ugnay sa tao, hindi ang relasyon. Dahil, nagbabago ang tao. Ngunit ang pagiging nakagapos habang buhay sa isang hindi karapat-dapat ay kahangalan. Kung ang taong iyon ay hindi nagbago, Dapat nating tuparin habang buhay. at Chen, ayaw ko sa mga pastry na ito. Mas gusto ko yung homemade mong chocolate cookies. Ano nung sinabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko, ayaw ko sa mga pastry na ito. Gusto ko yung homemade mong chocolate cookies. Ikaw pala ang tunay.
Lu Huichen. Ang tagal nating hindi nagkita. Ako si Kiao Nan. Alam kong ikaw ito. Mula noong pumunta ako sa Kiao household. May kakaiba sa pakiramdam ko. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Naalala mo ba nang sabihin ko? Hindi ko na maalala ang mga bagay bago ako mag-8 taon. Yoy. Sabi mo na wala ang memorya mo. Nang dumating ako sa pamilya Kiao, pamilyar ang mga bagay-bagay. Nabunggo ang ulok at naalala ko na lahat. Kaya pala, laging sinasabi ni mama at lola na walang ama ang anak ko. Inampon nila ako at ayaw nilang malaman ko na inampon ako. Tama na. Kalimutan na natin ito. Hindi pa ito tapos. Lahat ng sangkot sa pangangalakal ng tao, mananagot sa ginawa nila. Enye. Putanjay na mo. Pinapalaki ako ng anak sa labas. Sabihin mo, sino ang tunay na ama ni Kiawan? Sinong gago ang naging ama ng batang yan? Hindi ko sinasadyang magsinungaling, mahal. Nakapanganak na ako, kay An-An nang magkakilala tayo. Natakot akong ayawan mo ako, kung malaman mo ang totoo. Takot. Aayawan kita, pero dinala mo pa ang anak sa labas. Wala akong magawa. Nakakulong ang tunay niyang ama. Wala na akong matakbuhan. Mahal. Mahal na mahal kita para mawala ka, kaya ko itinago ang katotohanan. Sagutin mo ako. Aminin mo na ang totoo. May nangyari ba sa inyo? Ni Nanan, noon? Hindi. Talagang wala. Nagsisinungaling ka. Niloko mo ako noon. Sabi mo hindi stable si Huichen. Kailangan niya ng alo ko. Pinauwi ang Draber at iniwan akong nag-iisa. Lahat ng detalye, maalala ko na ng malinaw. Ikaw si Kiawan. Ikaw nga si Kiawan. Ikaw nga, aking nanan. Nanan. Ikaw talaga ang aking nanan. Bakit ngayon ka lang nagsabi sa akin? Hi. Noong nakidnap si Miss Kiao, noon, dinugat, sinaktan siya. Akala ng mga trafficker, hindi siya mabubuhay, kaya itinapon siya. Kung hindi siya inampon ng mabubuting tao, wala na sana siya ngayon. Bruha ka, walang pusong bruha. Sinira mo buhay ko, at winasak ang anak ko. Papatayin kita. Akala mo mas mabuti ka, hindi ka rin santo. Kung hindi sa pera mo, para sa maginhawang buhay, di kita titiisin. Walang kwentang, bastos ka. Tumahimik ka, manahimik ka na, mabangis na ahas ka. Mga pulis, dalhin niyo ang halimaw na ito. Ang bruhang tulad niya. Karapat-dapat sa malupit na parusa. Umalis na tayo. Nanan. Nanan. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para bumawi sa iyo. Binigyan ka ni nanay ng napakaraming pagkakataon. Hindi mabilang na pagkakataon. Lagkit kitang minahal. Ang ina mo. Sa buong buhay ko. Bihira ka umuwi. Halos hindi kailanman. Ina ko ni nanay ang pagiging ama't ina. Nagpapanggap na 2 magulang. Tiisin ang pagpapabayad. Alam mo ba kung paano siya naghirap? Nagtatrabaho ako ng mabuti para sa pamilya. Sinungaling, abala ka sa paghabol sa ibang babae. Ang sakit ni nanay. Galing sa sobrang pagod at paghati. Lahat ito dahil sa... Hindi. Noong na-hospital siya, kumuha ako ng pinakamagaling na doktor, pinakamabisang gamot, at pinakamagandang alaga, pinakamagagandang bagay. Paano naging wala akong pakialam? Pero ayaw ni nanay ng mga iyon. Gusto niyang nasa tabi niya, ang asawa niya. Oo. Kasalanan ko. Pero wala na siya. Ang pananatili sa kanya ay di makakatulong. Paano naman ako bago siya mamatay? Nakiusap si nanay na alagaan mo ako.
Mahalin mo ako. Ginawa mo ba? Noong mga panahong iyon, araw-araw ay puno ng pagsubok. Buti na lang. Nakilala ko si Achen. Kung hindi maaasahan ang matatanda, kami pang mga bata ang nagkailangan sa sarili. Magkasama kaming lumaban. Nag-aagapayan sa hirap. Matalik na magkaibigan. Ngunit di nagtagal. Dinala mo ang babaeng iyon sa ating tahanan. Sinabi kong ayaw ko sa kanya. Pinakasalan mo pa rin. Sabi mo aalagaan niya ako. Pero ipinagbili niya ako sa mga trafficker. Tapos pinasok ang sarili niyang anak. Tama na. Lahat ito ay kasalanan ko. Ako ang may sala sa lahat. Nanem. Nagsisisi talaga ako. Patawarin mo ako. Kaya mo ba? Impossible. Kung patawarin kita, ang nanay kong nasa kabilang buhay, ang hindi magpapatawad sa akin. Mag-isa ka na ngayon. Noong bata pa, akala ko ikaw ang araw. Di ko inakalang. Puno ng pighati ang puso mo. Pasensya na. Wala akong malay noon. Napakatanga ko. Kung wala ka, walang liwanag sa mga bitak. Kayong dalawa ba ay tunay na nagmamahalan? Ako ang aksidente. Ma, okay ka lang ba? Ayos ba lahat? Pumunta tayo sa ospital. Morning sickness lang sabi ng doktor. Buntis ka. Ibig sabihin ba nito, may kapatid na ako? Sabi ng doktor. Kambal ito. Magiging tatay na naman ako.